Arestado ang isang lalaki na nananakot umano sa kanyang menor de edad na ex-girlfriend. Kung hindi anya ibabalik ang kanyang mga regalo, ipapakalat niya ang mga masesela nilang video at litrato. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Sa isang parking lot sa Pampanga, na-corner ng NBI Central Luzon Regional Office ang 19 anyos na lalaking ito matapos ay reklamo ng kanyang dating girlfriend. May karapatan ka manahimik. Sumbong ng 17 anyos na biktima. Nang tumanggi raw siyang makipagbalikan sa suspect, pinababalik ng suspect ang mga niregalo nito sa kanya. Doon daw nagsimula ang panalakot ng suspect. Nanghihingi na lang siya ng pera, yung 23,000 na hiningi ng babae dati at saka yung mga regalo during mag-boyfriend, girlfriend pa sila. Pinababalik lahat. Kaya tinakot siya ng lalaki na kung hindi, papakalat ko itong video nila. Allegedly na may 6 video. Nakuha ng NBI ang cellphone ng suspect na naglalaman ng mga masaselang pictures at videos. Sinisika pa namin makuha ang panig ng suspect na naharap sa patong-patong na reklamo at nakakulong na sa NBI cell row. Nasuwan natin siya ng robbery extortion at saka Republic Act 9262, Violations Against Women and Children, at saka Republic Act 9995, yung Anti-Voyeurism Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inaasahang may kondisyon ang pansamantalang paglaya o interim release na hihilingin ng kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang tanong, pwede bang ikatwiran diyan ang kanyang edad? Nakatutok si Ian Cruz. Kasama sa mga karapatan ng suspect na pinapaharap sa International Criminal Court ang paghiling ng interim release o pansamantalang paglaya. Nakasa dito sa ilalim ng Article 60 ng Rome Statute na basehan ng pagtatag ng ICC. Nauna nang sinabi ng legal team ng inarestong dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ang kanilang agad na hihilingin sa oras na humarap sa ICC. Sabi ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Pilipinong nasa list of counsel ng International Criminal Court, may mga kondisyon ng aplikasyon para sa interim release. Consideration kung mag-escape siya, no. Pangalawa is meron bang risk na he will intimidate, he will antagonize witnesses and the other parties, no, kung na-release siya. Pangatlo is will he tamper with evidence? Hindi raw kasama sa konsiderasyon ng korte ang edad ng nasasakdal. Hindi consideration yung health niya, hindi consideration yung matanda siya. Kasi yung health niya, dadalhin siya sa hospital, gagamutin siya, and then babalik din siya sa kulungan. Matanda siya, halos lahat ng mga detain ngayon doon, halos kaedad niya. Hindi rin daw madaling makakuha ng interim release mula sa ICC. Hindi ganun kadali. Talagang kailangan mong the burden of proof is on the part of the accused, no, to convince the judges that you will not fly away, no, from the court of jurisdiction. Tulad halimbawa ng nangyari sa dating vice-presidente ng bansang Congo na si John Pierre Bemba na naharap din sa kasong crimes against humanity at war crimes. Hiniling noon ni Bemba na ma-release siya sa kahit member states na Belgium, Portugal o Switzerland. Pinagbigyan ito noong una ng pre-trial chamber, pero matapos iapila ng kampo ng mga biktima, binaligtad ito ng appeals chamber. At sakaling maipagkalooban ng interim release, halimbawa, ang dating Pangulo, malabo rin daw na makauwi siya basta-basta sa bansa. Very remote yon kasi yung pag-issue na lang ng warrant of arrest sa kanya. Inissuean siya ng warrant of arrest dahil ang premise nun and ang assessment ng ICC is that he is not going to voluntarily go to the ICC and participate in the case. So meron ng ganong agam-agam yung ICC na talagang hindi siya cooperative personality. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Iginiit ng palasyo na walang pinagtaksilan si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi kasi ni Senador Bato de la Rosa, pakiramdam niya ay nagtaksil ang Pangulo at dapat ay panindigan nito ang kanyang mga salita kaugnay ng investigasyon ng ICC. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte sa isang ambush interview na may sulat umano ang Pangulo sa kanya na sinisigurong hindi makikipagtulungan ng gobyerno sa ICC.
Nauna nang sinabi ng Pangulo na hindi ito nakipagtulungan sa ICC at tumupad lang sa obligasyon sa International Police o Interpol na nagpatupad ng arrest warrant. Sabi ngayon ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi maaring diktahan ni De La Rosa ang hakbang ng administrasyon lalo sa commitment nito sa Interpol. Kaugnay naman ang sinabi ni Vice President Duterte na liham, sinabi ni Castro na hindi nila ito napag-usapan ni Pangulong Marcos. Kinumpirma naman ng Malacanang na Office of the President ang gumastos sa private jet na naghatid kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands dahil bahagi ito ng assistance na ibinigay ng gobyerno sa Interpol. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi ang It Girl host ng Sparkle na si Janina Chan. Janina. Thank you, Miss Vicky. It's great to be back and happy Friday, chikahan mga kapuso. Mixed emotions ang mga bida ng My Ilonggo Girl na sina Jillian Ward at Michael Sager ngayong tapos na ang kanilang taping. But wait, marami pang sorpresa this finale week kabilang ang isang eksena na naging totohanan. Makichika kay Lars Santiago. Matagal na kitang mahal. Down to its last few episodes na ang May Ilonggo Girl. Pero ang mismong taping nito, nag-wrap na. Panay ang pasasalamat ni na Jillian Ward at Michael Sager sa pagtatapos ng kanilang shoot. At masaya sa tagumpay ng serye na sinuportahan ng viewers gaya ng makikita sa ratings. Hindi namin makakalimutan kasi ako po personally sobrang nag-enjoy ako making this project. Coming from a show na drama po talaga, na-enjoy ko yung pagiging funny ng characters, na rom-com siya. Somehow nalulungkot talaga ako kasi yung attachment ko with the show, with the prod, with my castmates. And of course with Jill, hinanamnam ko, chine-cherish ko na yung mga moments namin sa set. Pero napakarami pang mangyayari sa kwento ng May Ilonggo Girl sa susunod na linggo. Inaabangan kung mabubunyag ba ang pagpapanggap ni Venice na siya ang nawawalang anak ni Sir Gov. And if yes, sino ang di inaasahang magbibisto? Nagtapat na rin si John Paul ng pag-ibig kay Tata at mapapayaka pa na masasaksihan ni Francis. At ano itong chika na happy ang ending for John Paul? Sa ganda ng kwento ng May Ilonggo Girl, maging ang cast ay nadadala sa mga eksena at nagugulat sa mga nangyayari. Pero even more dramatic ay ang isang eksena na totohanan na pala dahil last taping day na. Yung iyak namin is, Totoo na. ito parang malapit siya sa real life scenario namin. I was looking into Jill's eyes and naramdaman ko talaga na i-cherish ko na itong moments. It's my way of parang saying thank you. Yung attachment ko with her, with the show, is very, very solid. So Kung ano exactly ang nangyari kaya may iyakan, abangan. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Arestado ang dalawang Vietnamese na nagsasagawa ng cosmetic surgery sa Pilipinas kahit walang lisensya. Nakatutok si June Veneracion. Take the money, okay? For police, ha? Tila hindi pa agad naintindihan ng Vietnamese national na ito na siya ang target ng entrapment ng CIDG. Kaya tuloy lang siya sa pagbilang ng marked money. Yeah, just give me the money. Give me the money. Okay? Pero sa pangalawang pagpapakilala ng mga pulis, For police officer, okay? dito na natauhan ng Vietnamese. Inaresto siya sa pinagtatrabaho ang klinik matapos reklamo na nag-aalok daw ng cosmetic surgery kahit hindi naman siya otorisado. Arestado rin ang kanyang Vietnamese assistant. Kailangan professional po ang mga gumagawa nito dahil kung hindi po ito nakapasa ng maayos sa ating mga pamantayan katulad ng mga board exam, may possibility po na magkamali. Baka instead na mapaganda yung kung ano man po yung papaayos nila, baka po magkaroon pa ng mga infections. Ayon sa CIDG, nagugat ang operasyon nang may lumapit sa kanilang pasyente ng suspect para ipacheck kung lihitimo ba ang kanyang medical practice sa Pilipinas. Dito nalaman na wala itong lisensya mula sa Professional Regulation Commission.
Nasa 1 taon na rin daw itong nasa Pilipinas. According sa consultation ng complainant po natin, yung pong breast augmentation nasa 125,000 ang quotation niya. Yung pong butt augmentation is 110,000. Nakumpiska ang mga medical supplies na nagkakahalaga ng ₱250,000. Sinampahan ang mga suspect ng reklamong paglabag sa Medical Act of 1959. Nagkakandak pa kami ng further investigation, particularly kung ano pa yung pwedeng maging liability ng establishment or nung clinic na kanyang pinapasukan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng klinik at ng mga naarestong Vietnamese. Nakakulong ngayon dito sa Quezon City CIDG ang 2 naarestong Vietnamese national. Umaapila ang CIDG na kung meron pang ibang nabiktima ay magsampa ng reklamo sa kanila. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. 2018 pa lang ay nagka-crack na ang bumigay na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Lumalapas po yan sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. At nakatutok si Joseph Moro. Tila aksidenteng naghihintay na mangyari ang pagbagsak ng bahaging ito ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela noong 1 buwan base sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Lumabas kasi rito na taong 2018 pa lamang o 4 na taon matapos itong simulang gawin. Nagka-crack na agad ang isang bahagi at arko nito. Ayon sa DPWH, nagturuan noon ang engineer ng tulay na si Engineer Alberto Cañete at contractor na RD Interior Junior Construction. Kaya nga kumuha ng third-party contractor ng DPWH para malaman kung saan may mali sa tulay. The integrity is already questioned more by that time. Okay. Because it is not yet subjected to load. And Meron na. there are already perceived defects. The finding is that indeed there was there should be some adjustment as to the design. Natuloy ang retrofitting at pagpapatibay para kumpunihin ang mga bitak at iayon na sa bagong design code ng 2015. Noong una kasi itong idinisenyo noong 2014 ay 1997 code pa, ang latest na batayan ng lahat ng istruktura sa bansa. Pero natanong sa pagdinig kung bakit bago na naman ang kontrata para sa retrofitting. Nasa 200 million pesos ang ibinayad para dyan ng gobyerno sa parehong kontraktor. Isn't that an anomaly? Kung may cracks, sinong dapat magbayad? Wala pang 15 years yan. O may cracks, ikaw magbabayad nung crack? Kung taong 2018 pa pala may problema ang tulay, tanong ngayon ng Senado sino ang nanagot dito, di sana raw ay naiwasan ang sakuna. Pininindigan ng engineer ang disenyo ng kunestyon ng DPWH dahil sa ginamitan ng solidong bakal sa halip ng kable. Wala namang pinagkaiba sa sa whether solid siya or cable siya. Ang sinabi niya kasi flexible daw pag cable. Pero kung talagang sa structural engineering, walang pinagkaiba yung kable sa solid. Basta sinabi ko lang sa kanila na yung design ko kasi na-obsolete na siya dahil lumang code ang ginamit ko kasi 1997 pa. Sabi naman ng kontraktor na unang gumawa at nag-retrofit ito, Minimal cracks lang, parang Aesthetic. yes. But hindi aesthetic po ang 275 million. bubuo na ng komite ang DPWH para imbestigahan ang pagbagsak ng tulay at magrekomenda ng mga dapat kasuhan. Pero para kay Cayetano, It wasn't a retrofit to enhance or just to follow the new bridge code. It was precisely a retrofit because may nakita nga na not only cracks but problema. If some heads have to roll, it has to start with the Secretary of DPWH because he's not taking this seriously. hinihingan pa namin ng kanyang panig si DPWH Secretary Manuel Bonoan, pero dati na niyang sinabi na minana na lamang nila ang proyekto na dumaan sa 2 sinundang kalihim. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Ngayong Fire Prevention Month, kaisa ang GMA Kapuso Foundation sa kampanya ng Bureau of Fire Protection upang mapalakas ang kamalayan at kahandaan ng bawat isa laban sa sunog. Ang BFP naman, nakasuporta rin sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Sa unang bahagi pa lang ng 2025, sunod-sunod na ang mga insidente ng sunog sa bansa. Sa mga ganitong sitwasyon, nangingibabaw ang kabayanihan ng mga bumbero na hindi alintana ang panganib
Magampanan lang ang tungkulin, ang makapagligtas ng buhay at ari-arian sa oras ng sakuna. Kaya ngayong Fire Prevention Month, muling paalala ng Bureau of Fire Protection, doble ingat, iwasan ang octopus connection, at i-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay. Huwag iwan ang niluluto. Siguraduhing nakasarang mabuti ang tangke ng LPG matapos gamitin. Sakaling magkasunog, agad lumabas sa lugar at tumawag sa 911. I-alarm ang ibang occupants, hindi tayo papasok sa CR. Ano po, dahil yung conception na may tubig doon, mali po yun. At nakalabas ka na wag ka nang babalik ng iyong tahanan. I-leave it to the responders. Bukod sa pagligtas sa mga nasusunugan, nakapagliligtas din ang mga bumbero ng buhay sa pamagitan ng pagdodonate ng dugo. Sa maraming taong pagsasagawa ng GMA Kapuso Foundation ng Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project, laging nakasuporta ang Bureau of Fire Protection. Sa mga nais pong makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lumiere. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.